Samantala, pagpapalakas ng territorial defense ng bansa ang target ng bagong talagang hepe ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kunin natin karagdagang detalye sa live report ni Vic Soneta. Vic. Tama, Ali, sa unang araw pa lamang matapos na isalin sa kanya ang poder ng kapangyarihan ng pamumuno sa Armed Forces of the Philippines, inihayag na ni bagong talagang AFP Chief of Staff, General Antonio Navarrete, na pagtutuunan niya ng pansin ang pagpapalakas sa territorial defense at defense cooperation sa international community upang mapalakas ang tayo ng Pilipinas, lalo na sa isyu ng mga pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Matapos italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, na kabilang sa PMA Bigkislahi Class of 1990 bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, formal na isinalin ni outgoing AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang tungkulin. Pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng AFP ang change of command sa AFP General Headquarters sa Campo Aguinaldo. Si General Navarrete ang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP at itinuturing na full-blooded Scout Ranger ng Philippine Army at humawak ng sensitibong mga operasyon laban sa mga kalaban ng Estado at naging opisyal ng Presidential Security Group mula 2010 hanggang 2015 at naging commanding general ng Philippine Army noong 2025. Inihayag ni General Navarrete sa kanyang acceptance speech na itutuloy niya ang mga reforma na ipinatutupad sa sandatang lakas ng bansa, lalo nang may kinalaman sa modernization program para mapalakas ang territorial defense ng bansa, maging ang pagsusulong ng kapayapaan sa international community. Nangako si General Navarrete na mananatiling profesional, apolitical at loyal ang AFP sa saligang batas at sa chain of command. Today, I stand before you deeply humbled, profoundly honored, and fully committed as the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. I thank God Almighty for His guidance and for the opportunity to serve our country and lead this noble institution. I express my deepest gratitude to our Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr., for the trust and confidence placed in me. I accept this responsibility with full awareness of the weight of the command and with an unwavering commitment to faithfully uphold the Constitution, protect the Filipino people, and defend the sovereignty and integrity of our Republic. Itinalaga naman ni Pangulong Marcos Jr. si Lieutenant General Donald Gumiran, Commander ng Western Mindanao Command, bilang bagong Commanding General ng Philippine Army kapalit ni General Navarrete. Binilinan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga opisyal at tauhan ng AFP na ipagpatuloy ang pagsisilbi sa taong bayan, kasama na dito ang pagharap sa hamon sa pagbibigay seguridad ng bansa mula international at territorial threat. The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater: to safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. As we strengthen our defenses, we remain guided by the principle that our ultimate objective is to preserve peace, stability, and prosperity for our people. Ali, si General Navarrete ay maninilbihan lamang ng mahigit na 1 taon sa kanyang tour of duty bilang AFP Chief of Staff, hindi katulad ng kanyang pinalitan na si General Romeo Browner na nabuo ang 3 taon na tour of duty ng isang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Balik sa inyo, Ali. Okay, dahil ang mandatory retirement age, 57 na, no? Hindi na 56 years old. Yon, Ali. So, si General Navarrete ngayon, maninilbihan lamang ng mahigit 1 taon
Hindi si General Romeo Browner nung maitalaga ito mas maaga ng 3 taon doon sa kanyang mandatory o compulsory retirement age ng isang opisyal ng AFP, Ali. Okay, may nabanggit ba sa kanyang talumpati? Natanong ba siya tungkol sa alingas-ngas sa hanay ng militar, ng mga sundalong Pilipino? Ang pahayag ni General Navarrete, yun nga, professional at apolitical ang opisyal at tauhan ng Armed Forces of the Philippines at siya ay naninindigan na sila ay tapat sa saligang batas at sa chain of command, Ali. Alright, maraming salamat. Vic Samintak nag-uulat live.